dito mga kababayan sa mismong interview at press con nito pong nitong sina Baligod kasama yung 18 kargador sa mismong opisina ni Senator Robin Hood Padilla na kung saan mga kababayan nilinis nila ang pangalan ni Loren Legarda. Baka nga kasama pa dito si Mark Villar Kasi sabi nga dito, maleta ni Mark Villar, tinukoy ni Baligod. Legarda, wala umanong tinanggap kay Saldico. Yan yung sabi Pero nung una, sinasabi nung maleta boy mga kababayan na nag-deliver sila ng maletang pera dito po kay Senator Loren Legarda. Anyway, i-play muna natin to. Did she receive or not? Nagpunta po sila sa bahay ni Senator Loren. Pumasok si Zaldi, pero walang maletang ipinasok. Yun nga po ang recollection nila. Bumaba si Boss Saldi, bumukas na rin yung gate. Sa supposedly bahay po ni Senator Loren. Oo, yun ang... Hindi po nila nakita si Senator Loren. Hindi po. Nakita ba nila na tumanggap ng maleta si Senator Mark? Hindi, sabi nga nila, hindi nila nakita si Senator Mark pero naipasok nila yung pera sa compound, no? Sa loob. Sa bahay niya. Noong Ayan. interview ako nila Edwin Gao, sometime first week of March yan. So pinatawag ko sila lahat, no? Sabi ko, klaruhin nga natin ito. Bakit nyo nasabing Congresswoman Laila de Lima? So in-explain nila. At dahil hindi ako nakontento, pwede bang isa-isahin natin ang bawat pangalan na binanggit ninyo? So ilang araw po kaming nag-review, no? O, sabi nyo, ikaw, Tube, sabi nyo ganito. I-confirm nyo sa akin. So mahabang proseso, no? Dapat kasi hindi ikaw ang nagkikwento niyan. Dapat ang nagkikwento niyan yung isang miyembro nitong mga kargador. Kasi sila naka-experience niyan Hindi naman ikaw, Attorney Baligod. Ang nakakapagtaka dito, bakit ikaw ang nagkikwento sa mga media? At bakit ikaw ang puro pa-presscon? Di po ba mga kababayan? Meron pong, at ito, with all sincerity, we are man enough to admit a mistake and brave enough to correct it. Okay? Doon po kay Senator Villar, sabi nyo, no? Wala pong pinabago doon. As is po yan. No? Kay Senator Chis Escudero, kasi siya yung minority yata noon, no? Si Mark, si Senator Loren ang magkakasama sa majority. Magkakasama sila Tulfo noon, no? Tinanong po kay Chis Escudero. So, ang nangyari po ay, sir, meron pa kaming hindi na ibigay sa iyo na picture So, nagbigay sila ng mga pictures, no? Na doon mismo sa bahay ni Senator Chis, no? So, remember, this happened in March, yung pag-review namin. For March, ano pong year? 2026. March. No? Majority pa yata sila Senator Loren noon. Ano po, no? Pati si Mark Villar, etc. Pero inyo mga kababayan, ni-review daw nila yung mga statement itong 18 kargador. At ang nangyari daw dito mga kababayan, itong March, nakita nila na talagang hindi talaga kasama daw etong si Loren Legarda at hindi daw po nakatanggap ng pera galing daw po dito kay Saldico. At yan daw po ay buong katapangan nilang ikinokorek. Ngayon mga kababayan, sa akin kasi in my personal opinion, lalo na kung yan ay sinumpaang salaysay ninyo at yan ay nasabi nyo na publicly, mahirap nang bawiin yan. Diba? Mahirap nang bawiin yan. Sa totoo lang, abogado ka, Attorney Baligod, alam mo yan. Mahirap nang bawiin yan. Ngayon, kung babawiin nyo yan, ibig sabihin yan, hindi talaga kayo nagsasabi ng totoo. Yan lang yon mga kababayan. Sa parting yan, nagsinungaling kayo. At maliwanag mga kababayan, na lahat ng sinabi or possible na lahat ng sinabi nyo sa mga sinumpaang salaysay ninyo at mga binanggit nyo publicly ay talagang lahat kasinungalingan. Kasi tandaan po natin, sa isang statement pag may butas na isa, posibleng madamay na yung iba. Diba? At posibleng hindi na paniwalaan yung statement mo lalo na kung lalabas na hindi po yan credible. At yan yung nangyari dito. Diba? Ngayon, kung butas pagdating kay Loren Legarda na napakatindi ng timing. Diba? Napaka-perfect timing. Ika nga mga kababayan, nung siya ay lumipat bilang kaalyado ni Alan Peter Cayetano na bigla ang binawi yung aligasyon sa kanya, isa lang ibig sabihin yan.
nagbago yung statement nitong 18 kargador na ito at na itong si Baligod, mga kababayan, depende sa sitwasyon. At yung sitwasyon na yun ay nung lumipat itong si Legarda sa grupo ni Cayetano. Pasok sa perjury yan, mga kababayan. Maliwanag na perjury po yan, pagsisinungaling, hindi pagsasabi ng totoo. Ngayon, pagdating kay Senator, yun nga, Mark Villar, sabi ko, iklaro nyo yan. So, nag-recollect yung mga nagsasabi. At sir, ganito. So, confirm po, no? Sabi nga dito, ang lahat ng sinasabi sa mga nakaraan na stenography niyan, di na yan magbabago kahit sa korte pa. Kaya nga po diba kung ano yung una mong sinumpaang salaysay, hindi mo na mababago yan. Wala kang pwedeng idagdag ibawas dyan. Ang magagawa mo, mag-provide ng ebidensya para patunayan na totoo lahat ng sinabi mo. Hindi mo na pwedeng baguhin yan. Ngayon, kung babaguhin mo yan, mawawala ng halaga yan. O hindi na maaaring pagkatiwalaan yan. Diba ngayon, inaalis nila si Loren Legarda porkit kaalyado ni Alan Peter Cayetano ngayon. At pagdating naman kay maraming proseso yan, pagdating kay Senator Loren, nag-usap Actually, may kopya nga ako niyan, mga kababayan Nasaan yun? Wait lang, pakita ko sa inyo. Kasi kailangan nating itabi dito yan. Ito ay ipinost, mga kababayan, noong March 15, 2026 lang. Ito, March 15, 2026 lang ipinost ito, mga kababayan. Ayan. March 15, 2026 lang ginawa itong interviewing ito. Tapos sinasabi nila, binago nila. March 2026. Eto nga, nagpa-interview pa sila nung March 15, 2026. Eto. How about Senador Escudero, Legarda, Erwin Tulfo, at gaano kadalas? Doon po sa kay Senator. Eto sa mga kababayang Pilipino po natin na nanonood ngayon. I-screen record nyo po ito, mga kababayan. Etong The Political Outlook. Ito, yan. Yan yung pangalan ng channel, The Political Outlook. Ngayon, mga kababayan, pag in-screen record nyo po yan, isama nyo po itong month kung kailan in-upload yung video. Ayan Ito pong video in-upload March 15, 2026. Diba sinasabi nila, nagbago sila ng statement, March. Ito, nakapagpa-interview pa sila nung March 15, 2026. Ayan So ngayon tuloy natin. Senator Legarda po doon sa bahay niya. Sa Batangas. Sa Forbes. Dito. Sa Forbes. Opo. Kasama po mismo si Kong Saldi noon, sir. Ano to, senador siya o congresswoman pa ng time na to? 2024 po yun, sir. 2024. Senador na. Pag-meeting niya doon, si boss, pagpasok nung libo ni boss, binaba namin yung 2 malita. Ilang beses po yun? Gano'ng kadalas? O isang beses lang? Para sa akin po, sir, isang beses lang po, sir. Andali, 2 maleta? Yes, sir. Medium yan, sir? Medium, sir. Medium? Sabihin na natin, medium. 35, 70. Medium po, sir. 70? 999. Bakit hindi, ito, nagtataka lang ako, bakit laging medium, hindi large? Mabigat. 3 tao sa alanganin ka magbuhat. Ako, kaya ko yun. Ako. Bigyan mo nga. Mismo nga yung mga nag-interview dito, mga kababayan, hindi naniniwala Saan ka ba naman nagkatala pag sinabing large na maleta at nilagyan ng pera, hindi mo kayang buhatin yan? Subukan akong bigyan yan, mga kababayan. Sabihin na sa akin na yan, pag nabuhat ko, pag di, binuhat ko yan. Di po ba? Yung sinasabi nilang pang 3 tao lang daw, yung makakabuhat ng large na maleta na may lamang pera, sa akin, bigay mo yan, wag lang barya. Bubuhatin ko yan. Basta pag nabuhat ko, akin Tapos, doon po kay Senator Escudero, kasama din. Ayan maliwanag yung sinabi dito. Nag-deliver sa bahay ni Loren Legarda. Sila ang nagbaba. Escudero, Legarda, pakinggan nyo Tulfo, at gaano kadalas? Doon po sa kay Senator Legarda po doon sa bahay niya.
Batangas. Sa Forbes. Ah, dito. Sa Forbes. Opo. Kasama po mismo si Kong Saldi nun, sir. Ano to, senador siya o congresswoman pa noong time na to? 2024 po yun, sir. Ah, 2024. Eh, Ah, senador na. senador Oo, na. opo. Oh. Pag meeting niya doon, si boss, pagpasok nung libo ni boss, binaba namin yung 2 malita. ibinaba nila. Yun yung sabi ha. Ilang beses po yun? Gano'ng kadalas? O isang beses lang? Para sa akin po, sir, isang beses lang po, sir. Andali, 2 maleta? Yes, sir. Bama. Medium yan, sir. Medium, sir. Medium? Sabihin na natin. Ayan o. Di ba nadelibiran si Loren Legarda ng 2 maleta ayon dito sa isa sa mga miyembro ng kargador. So ngayon balik tayo dito. Sila, same process. So merong si Orbilio at saka si Galapon, no? Sabi nila, Sir, ito po yung recollection namin sa nangyari kay Senator Loren. Pagdating ng convoy namin doon, and this I distinctly remember, and as I said, I already rectified it. No? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Saldico, sabi nila, back up kami. Pag hinto namin sa gate, nung number 40 Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh. No? Gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok ka agad si Saldico doon. Tapos nagsara din. So sabi, sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok. Kasi nagsara ulit ang gate. Pero maalala namin, sir, na si Mark Tiksay, inutusan kami na magbaba ng 2 maleta. No? Pagbaba namin, Walang sinabi na ganyan mga kababayan yung walang sinabi na ganyan. Yung isang miyembro nitong kargador. Ang sinabi nila, nung umattend si Saldico ng meeting mga kababayan, nagbaba sila ng 2 maleta. Ano po para kay Senator Loren Legarda? Hindi ganyan yung kwento. Binago na ni Baligod. Anyway, tuloy pa natin. pagbaba ng 2 maleta galing sa backup ay ibinigay nila kay Mark Tiksay. And then maya-maya lamang, sir, ay napansin namin lumabas na si Boss Saldi, sumakay na sa sasakyan at umalis na kami. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay Diba? biglang lumabas din si Saldico. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng state. Sino tumanggap ng pera? Imposible naman nakukunin ni Mark Tiksay yan, yung binabanggit yung si Mark Tiksay. Imposible nakukunin yan. Sa takot yan kay Saldico, mga kababayan, halimbawa, kung totoo man yung mga sinasabi nyo. Diba? So ngayon dito, maliwanag mga kababayan, na talagang naabutan, nabigyan ng pera, mali-maletang pera, eto pong si Loren Legarda. Ngayon, sinusubukan nilang linisin yung kalat na sila ang gumawa. Kaso nga lang ang problema, matindi yung pagkakadikit ng mantsa. Hindi nila malinis mga kababayan. Diba? Mahirap na nilang apunahin. Ano bang tamang term nun? Apulahin yung sunog, yung apoy na ginawa nila. Dahil bukod sa matatalino na ngayon ng mga kababayan Pilipino po natin, hindi na basta maniniwala dyan. Dahil sobrang timing yung pagbabago ninyo ng statement. Diba? Porkit naging kaalyado nyo, safe ka na? Di tama nga si Marcoleta. Na pagkakaalyado mga kababayan, di safe ka na? At yun yung nangyayari ngayon. Statement na ganyan, no? So ang ginawa ko po doong March ay pinapirma ko po sila. March Hindi ano? ko naman kilala o wala naman Dapat binanggit mo kung anong date nung March. akong access kay Senator Loren. Pinakiusapan ko si Mike Defensor, no? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi niya, ganito yung sinasabi ng 2 sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng 2 sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren na kasuhan yung 2, ibinibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury yung 2 kung gusto niya. Nako, kawawa kayo. Yung 2 nagsinungaling, na binago yung statement mga kababayan, hahayaan lang kayo ni Baligod na kasuhan ng perjury. Ayan
Pababayaan kayo. Kaya nga, eto, pansinin nyo yung mukha ni Robin Padilla, biglang nagbago. Biglang nagbago, mga kababayan, yung mukha ni Robin Padilla. Bakit? Ang ending nga nito, ang mangyayari nga dito, isipin nyo na mabuti ha, pagka kumain ng maraming demanda, ng maraming kaso, eto pong 18 kargador na ito, maniwala kayo, pababayaan sa area yan. Mga bobo talaga itong 18 kargador na ito. Hindi iniisip yung kalagayan nila, mga kababayan. Pababayaan yan. Ngayon, ito yung pinakamaliwanag na kailangan nating maintindihan, mga kababayan. Kung nagagawa ni Atty. Baligod na sabihin na, oh ma'am, ikaw na bahala dyan, yan ang ebidensya kung magkakaso ka ng perjury dahil sa pagsisinungaling nitong 2 kargador na ito, mga kababayan. Possible na ganyan din yung sabihin ng iba. O inakusahan ako niya na. O di pwede rin ako magsampa ng perjury. Kung may butas kay Loren Legarda, malaki din ang posibilidad na malaki ang butas ng accusation sa akin. Pwedeng ganyan ang sabihin ng ibang mga pinangalanan. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag may butas na isa, doon po sa kanilang testimonya, mga kababayan, wala na yan. Pwedeng sabihin din ng iba na pinangalanan na, oh, mali ang aligasyon mo sa akin kasi may butas doon sa isa eh. Nagkamali kayo ng pag-aakusa doon kay Loren Legarda. Posible na mali din ang pag-aakusa mo sa akin, lalo na kung wala ka matibay na ebidensya. Ganyan ang mangyayari dyan, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Pero as I said, we are man enough to admit a mistake Wala na. and brave enough to rectify it. Kahit magpakalalaki kayo para baguhin yung statement ninyo, wala na yan, butas na yung ninyo, testimonya ninyo. Okay? Second po, na gusto kong i-emphasize sa inyo, yung napangalanan sa affidavit na yan, gaya ng sabi namin sa affidavit, yon lamang ang naaalala nila noong ginawa yung affidavit na yan. In fact, marami pa pong iba eh. Ang sabi nga sa akin, sir, pwede mo ba kaming isama sa Senado at saka sa House of Representatives para kung mag-session sila, ay mamukhaan namin kung sino yung mga nakita namin na hindi namin maalala yung mukha o ang pangalan. Bakit? Sir, kasi yung napangalanan namin dyan ay yun lamang yung mga sikat, nakikita namin sa TV, sa news, sila yung popular, sila yung palagi namin nakikita, kaya yan ang maalala namin. At yan po nandun sa affidavit. Ang masakit dito, baka nga hindi pa makuha yung 5 million pesos eh. Pero naunahan naman daw ng 350. Naunahan naman daw ng 350, mga kababayan. Pero yung kabuang 5 million, wala pa. Sinabi po nila yan. For clarification, so dun, nagpunta po sila sa bahay ni Senator Loren, pumasok si Zaldi, pero walang maletang ipinasok. Yun nga po ang recollection nila after, no, noong Kaya, means- March. Oo, na, sir, naalala namin, paghinto ng sasakyan, Wait nga lang, mga kababayan. Eto, ano nga tayo? Search nga natin yung Wait lang ah. Eto, tanong tayo sa kaibigan natin. Si ChatGPT. Wait lang. Posible nga bang Wait lang, mga kababayan, testimonya. Nag-aakusa. Kung nagkamali siya. Ito ang tanong ko, mga kababayan. Posible nga bang matibay ang testimonya ng taong nag-aakusa kung nagkamali siya at binawi niya ito? Ang sagot dito, mga kababayan, may pagkakataong posibleng matibay pa rin ang testimonya ng isang taong nag-aakusa kahit nagkamali siya sa ilang detalye o may binawi siyang pahayag. Pero depende ito sa mga pangyayari. Karaniwan, tinitingnan ng hukuman ang bahagi ang mali o binawi. Kung maliit o hindi mahalagang detalye, maaaring hindi ito gaano makaapekto sa kabuuang kredibilidad. Ngayon, ang problema, mga kababayan, ang problema kasi, mga kababayan, malaking detalye yung binawi nila. Binawi nila yung pangalan ni Loren Legarda, inamin nila na nagkamali sila sa pag-aakusa kay Loren Legarda, at doon pa lang, mga kababayan, talagang sablay na.
Di po ba? Pero kung maliit lamang yung binawi, halimbawa, nagkamali sa ganitong salaysay na konti lang naman mga kababayan, posibleng matibay pa rin yung testimonya. Kaso ang problema kasi mga kababayan, yung kay Loren Legarda, binawi yung pangalan ni Loren Legarda mismo eh. And then yung accusation mga kababayan kay Loren Legarda, binawi din. So paano pa magiging matibay yung testimonya nito pong isang miyembro ng 18 kargador? Diba? Sana kung simple lamang ng salita yung binawi, matibay pa sana eh. Kaso ang problema, napakalaki kasi inalis ang pangalan ni Loren Legarda. Bumaba si Boss Saldi, bumukas na rin yung gate. Sa supposedly bahay po ni Senator Loren. Oo, yun ang... Hindi po nila nakita si Senator Loren. Hindi po. Kasi po ang style nila yan, may everyday Sabi dito, bahay daw ni Loren Legarda yung pinagdalhan ng pera mga kababayan, nung 2 maleta. Ngayon, di ba ang sinasabi nila mga kababayan ganito, nagbaba sila ng 2 maleta sa bahay ni Senator Loren Legarda. Ngayon, inaamin naman ni Baligod na yung pinanggalingan ni Saldico ay bahay talaga ni Loren Legarda. So, ibig sabihin, kung totoo man itong mga aligasyon nila, tumanggap talaga ng pera, ng mali-maletang pera, etong si Loren Legarda. Ang problema mga kababayan, nahihirapan sila kung paano aalisin sa issue na ito si Loren Legarda, lalo na't hindi naniniwala na ngayon ang mga kababayang Pilipino po natin. po may detail yan eh. Kung ano yung assignment nila, kung ano yung lakad, no? So, pwede ko nga ipakita sa inyo na sa oras na ito, pupunta si Saldico dito. So, may schedule sila. Bakit po ngayon lang nagagawa ng correction? Bakit ngayon lang po? Hindi, March po yun. March 5? After nung interview, Pinakorek. after nung interview kay Ed Lingaw. Pero hindi pa nababago sir yung affidavit niyo sa ombudsman kasi nandun pa yung Hindi pa namin, Senator Loren Legarda sa yes, ombudsman. totoo po yan. Hindi namin. Kaya ang sabi ko nga, Wala na, nasa ombudsman na pala eh. pakibigay ito kay Senator Loren kako kay Mike Defensor para kung sa tingin niya agrabyado siya, ito yung pag-amin ng dalawa kako. At pwede niyang gamitin ito Would you to submit sa ombudsman sir ng pag-rectify dun sa pangalan niya? hindi ko pa po sinasubmit. Pinabayaan ko lang muna. And I will let Senator Loren take whatever legal action she deems proper to vindicate herself also. Nakausap niyo na po si Senator Loren about this? Ah, hindi. Bago pa po yung nangyaring Thursday. Papayag ka niyan, Senator Loren Legarda? Senator Loren Legarda, papayag ka niyan? Nung miyembro ka ng kampo ni Tito Sen, inakusahan ka na tumanggap ng 2 maleta ng pera? Tapos nung biglaan ka lumipat kay Senator Alan Peter Cayetano, inaamin ngayon ng 2 miyembro ng Cargador Boys na ng 18 Cargador Boys mga kababayan na hindi ka kasama at nagkamali lang sila, papayag ka niyan nasira na yung pangalan mo at hindi na naniniwala ang taong bayan sa pagbawi nila ng testimonya nila? Anong gagawin mo, Senator Loren? Hindi na pinaniniwalaan ng taong bayan. Etong 18 kargador na ito, buhat ng binawi nila yung statement nila about sa pagbibintang sa'yo. Di ba, pagkatapos kalad ka din yung pangalan mo, pagmumukhaing kang ewan, payag ka sa ganyan. Di ba? So anyway, tuloy pa natin. Na pagharap po nila sa atin. Ay, hindi po. Never, wala akong access, wala akong contact. Ang maalala ko lang, after the Senate Blue Ribbon Committee last June 4, ay lumapit po siya sa mga sundalo. Nakipagkamayata siya. Sir, yung kay Mark Villar, siya mismo nakatanggap ng malita. Doon walang correction. Wala po eh. Kung ano yung nandun, kasi pinareview ko bawat isa po doon, bawat paragraph, bawat pangalan na binanggit, pinaulit ko po sa kanila. Ulitin nyo yan, sabi ko. So far, ang correction nila, number 1, kay Laila de Lima, sir, sabi niya, nasabi namin congresswoman kasi out of respect. Pero nakatanggap. Pero nakatanggap siya. At Kailan yun? syempre, nung nakalabas na siya sa kulungan, no? Kasi pag may meeting sa Unit 8, townhouse sa Friends Park, at ang pinag-uusapan ay tungkol sa ICC, dumarating po si Congresswoman Laila de Lima. At hindi lang naman po isang beses yan eh. And as I said, pag lumabas po, pag inimbitahan ng Blue Ribbon yung 14 na bagong mga testigo, kung mamarapatin ng Senado na imbitahan sila, ay magkukwento pa po sila kung ano yung nalalaman nila. Kasi marami pong marami pong detalye na hindi Kita mo, inuubo ka na sa pagsisinungaling mo, Baligod. Ingat-ingat ka.
Baka mamaya bumigay yung katawan mo sa pagsisinungaling mo. Ito sinama sa affidavit nila. Bakit? Kasi ang sa akin noon, I just wanted to reveal enough information to warrant an investigation. Ah, No? At pag nagkaroon ng investigation, sabi ko, doon nyo ilalabas lahat ng gusto nyong sabihin. At true enough, nakatanggap ako ng invitasyon sa Office of the Ombudsman. No? Mag-uumpisa kami sa June 11. Iisa-isahin po nila ang 18. I-interviewin sila ng mga abogado ng Ombudsman, yung panel of investigators. At doon po nila ibabahagi lahat na ng informasyon na alam nila. Nung Senate hearing nga sa yung Blue Ribbon po na nakaraan, may mga lumabas po doon na gusto sana namin, hindi mo na lumabas pero hindi nila naiwasan na maikwento, no, yung iba. Sa June 11 attorney yung pag-rectify din sa mga naunang na-submit doon. Most likely, mga nila. Pagka tinawag po sila, kasi may schedule, no, sa June 11 in the morning si Budwan. ah, Sa June 15, Hindi sila sabay-sabay. hindi po, isa-isa po yan. Okay. Okay, June 11 si Budwan. Sa June 15 si Taberto sa umaga, si Tube sa hapon. Sa June 16 si Esquivel sa umaga, si Navidad sa hapon. So, dire-diretso na po yan, no? Sir, clarification. Yung Miss Mark, is yung tumanggap. Yung details ba? Ay, hindi po sinabi na si Senator Mark mismo. Pero ang nakita nila, bumaba sila, nagbaba ng maleta at naipasok yata sa gate. No? Ng bahay ni Yung address na yun. matindi to mga kababayan. 'Di ba yung kay Mark Villar ang sinasabi dito ni Attorney Baligod? Hindi daw nila nakita si Mark Villar. Pero nagbaba daw ng maleta na naglalaman ng pera at ipinasok lang daw sa gate mga kababayan. Pero wala silang sinabi na may tumanggap. Mahirap pala yun. Halimbawa mga kababayan, yung bahay ni Senator Erwin Tulfo walang katao-tao at wala namang kinalaman si Senator Erwin sa mga mali-maleta na yan. Tapos nilagyan lang nila ng dalawang, halimbawa lang mga kababayan ng dalawang maletang naglalaman ng pera. O di, ano na pala yun? Tinanggap na pala kahit wala naman tumanggap. So yun yung pananaw nila mga kababayan. Pag nag-iwan sila doon ng dalawang maleta halimbawa sa isang bakuran ng isang bahay ng senador at walang kaalam-alam yung senador mga kababayan, tinanggap na pala agad nung senador na yun. Yun yung pananaw nila isinasama na agad nila. 'Di ba kahit wala namang alam, yung tao na tumanggap. So ngayon ituloy pa natin. Do you have time to wait for my answer? Ano lang, sige lang. Attorney, nakita ba nila na tumagat ng Ang gulo ng script. Hindi, sabi nga nila, hindi nila nakita si Senator Mark pero naipasok nila yung pera sa compound, no? Sa loob. Ang address. Sa bahay niya. Ito po, Kay Senadora Loren, attorney, nakita rin ba na tumagat siya ng maleta? hindi nila nakita. Hindi nila nakita. Pero bahay. Pero walang pumasok na maleta sa bahay. Yun po ang naging clarification. No? Kasi parang sandali lang daw pumasok si Juan si Saldi. Tapos pagpasok niya, naisara daw yung gate, so pati si Mark Tiksay naiwan sa labas. So hindi nila alam kung Nakaka- ang nila ay naipasok naman eventually yung Nakakahiya to mga kababayan, no? Balaw-baloktot yung statement niya. 'Di ba? Siya mismo nalilito siya sa sarili niyang statement Hindi po kasi paglabas daw ni Juan, pagbukas ng gate, lumabas si Saldi ko, sumakay ka agad sa sasakyan. nandun kayo maleta. Hindi, ang sabi nila, sir, malamang malamang isinakay ni Mark Tiksay sa sasakyan ni Boss Saldi. Then pumunta na sila sa next destination. May bigay pa kay Senadora Loren? May minarin pa sila Malamang daw. Ibig sabihin hindi sigurado. kung binaibigan. Yun po ang salaysay nila ganito na lang, no? As I said, I actually armed Senator Loren Legarda to go after the two if she deems it proper. Sir, yung Miss Mark lang, sir. Sandali ha, Mark. Villar, sandali ha. Pero kung tinitignan niyo, tanong Okay, Google mo. Google mo yung address para may masabi ka. namin si Senator Robin, sir, nakarating Ito po. sa inyo yung Dito na, no? Paragraph 42. Letter F. Kami, Orbilio, Bobares at iba pa, kasama si John Paul Estrada at Saldico, ay nag-deliver ng 7 medium-sized maleta kay dating Senator at DPWH Secretary Mark Villar noong 2022. Sa kanyang bahay sa Portofino South, Bielia Street, Daang Hari, Las Piñas. Nakita nila, sir, na tinanggap Ah. ni Senator Mark?
Wala po silang sinabi na ganon. Basta pinadala nila sa address na yon. At pagdating po ng 2022, so ibig sabihin mga kababayan, panahon pa ni dating Pangulong Duterte yan. 'Di ba? Kung yan ay 2022 mga kababayan, panahon pa ni dating Pangulong Duterte yan. Maliwanag. Yung pagde-deliver nila ng pera sa bahay ni Mark Villar. At ang speaker pa ng mga panahon na yun, pakitama na lamang po kung ako po ay mali, ay si Velasco. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. na masusing pagtatanong ng panel of investigators ng ombudsman, no? Ay dyan po nila maging official na sabihin kung nakita nila o hindi. Pero naipasok, sir, yung maleta dun sa compound. I think so. Pero kay Senadora Loren, hindi. Wala sila nakita. Hindi nila nakita na nakapasok sa gate. Kasi yun yung what they clearly recalled was that pagbaba ni Saldico, nagbukas ang gate, pumasok siya, sinara din yung gate daw. So pati si Mark Tiksay, na usually sumasama sa kanya, naiwan sa labas. Sir, reaction po. Ang ina. Halatang fake news eh. Ang pagdaw ng libel charges, si Senator Eddie Tulfo sa Pasay City Court. Wala pong problema. We expect all of this. Pero attorney ngayon, kung anumang Blue Ribbon Committee ang gagawa ng hearing, pupunta po lahat. Opo. For the record. Yes. O bakit hindi nga kayo umattend? O bakit di kayo umattend? At bakit takot na takot kayo ma-contempt dahil natatakot kayo na malaman ng katotohanan na nagsisinungaling talaga kayo? Sabi nyo kanina a-attend kayo tapos di naman pala kayo umattend. Ibig sabihin takot kayong mabuking. O ayan, mga kababayan ha, napakaliwanag. Alam nyo, naniniwala na ako sa sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. Na-safe ka na. Yun yung nangyari dito kay Senator Loren Legarda, mga kababayan. No, naging kaalyado ni Marcoleta, ni Alan Peter Cayetano, o di safe ka na, hindi ka nakasama sa listahan ng kanilang mga tuta. Hindi ka na ikakanta o hindi natatahol yung mga aso kapag ka nakikita ka, ika nga. Ganito yung nangyari mga kababayan kay Senator Loren Legarda, hindi na siya ikakanta, itatahol nitong 18 kargador kasi nga kaalyado na siya ni Marcoleta at saka po ni Alan Peter Cayetano. Kaya anong nangyari, safe na etong si Senator Loren Legarda. Pero kung hindi yan lumipat mga kababayan sa kampo ni Alan Peter Cayetano, pihado kasama din yan sa pinapangalanan ngayon at binabato ng aligasyon na ganyan. Ano po, so ito ang isang patunay mga kababayan na pagdating kina Alan Peter Cayetano, Marcoleta, wala po talagang katotohanan sa kanilang mga pinagsasasabi dahil nagawa nilang pagtakpan ito pong si Senator Loren Legarda at nagawa nilang baguhin yung statement base lamang po sa sitwasyon na dapat tanggalin sa listahan itong si Legarda. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang comment at opinion po ninyo, hingil po dyan. Comment below na lamang po ha kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po mga kababayan sa mga binitawang salita dito ni Baligod.